down, I know you got me, baby. Good afternoon, welcome to my YouTube channel, Linda Sanchez Vlog. Tayo po ay magtatanghalian na po. Dahil nakaramdam na ako ng gutom, tayo kakain. Ang aking kanin may tutong. Tapos ang aking pang-ulam to kanina umaga, pang-ulam ngayon tanghali. Saka may natira pang kaunti, sayang naman itapon, ating kakainin. Ang pang-ulam sa tanghalian. Tsaka, may kapares na kape. Tamba nga. Magkapares ang dalawa ito. Kaya ito ang ulam ko. Kain tanghalian. Kain na tayo. Ang mga anak ngayon, sa panahon nila ngayon, ang arte. Ano kung bakit sabi ko arte? Hindi na nga lagat ang luto. Sardinas na may kamatis. Samantala napakasarap ng ulam nito. Wow, sarap ng kape. Hindi ko pa pala nahalang ayos. Kain. Sarap talaga ng kape. Kahit mainit, masarap ang kape. Mga adik sa kape. Ako naaral lang ang ulam ko ay sa kahit anong araw. Naaral lang ang ulam ko ay kape. Pag walang pambilang ulam, tapos kape lang ang meron kami. At asukal. Isa. Kain ako niyan. Huwag na malipas ng gutom. Wala eh. Anong gagawin? Wala eh. Tapos sigop ng kape. Nakanta ko ng tubig. Gawa ng ang bilis kong bulunan. Pasensya na kayo, maingay. Kasi malapit kami sa basketball court namin ng barangay. Araw ngayon ng linggo, may nagbabasketball. Kaya pag ako tahimik, maririnig nyo yung ingay na nagbabasketball. Ang sarap ng simpleng buhay lang, Kasi kung ano meron sa loob na ng pamamahay, yun na lang niluluto, hindi na naghahangad ng iba. Sa panahon ngayon, dapat maging practical. Kasi napakamahal ang mga bilihin. Tapos ang sahod, kakaunti.
Ang mahal na bilihin. Kailangan ang tao ay maging praktikal. Ang malaga mayroon may ulam. Hindi man kasarapan, may ulam ka naman. Ano mo ni masarap na ulam? Kung wala ka naman pambili, hindi ka na makakain ng masarap. Eto, hindi man kasarapan ng tulo ng ibang masarap na ulam, meron ka naman may ulam araw-araw kahit ganitong ulam. Sardinas, kasamang kape. Diba? Hindi mapantayan. Ang sarap. Ang sarap ng aming ulam. Ay, ulam ko lang pala. Diba? Tapos higop sabaw. Mamay ng tubig. Kasi mabubusog ako agad. Yan. Uubusin ko ito ng pagkain kasi mga anak ko hindi na hain itong ulutog to. Ang gusto nila, pag itlog lang, walang laman sardinas. Mas masosyal pa nga ako eh. Dalawang klaseng ulam ko, itlog at sardinas. O, diba? Social ba yun? Sardinas at itlog. Nagsama lang sa luto. Para wag maubay sa sardinas, nilagay ko ng itlog. Aginisa ko pa. Diba? Hindi nang ganitong luto ang anak ko. Kahit kami kahit isang tuka. Ayaw niya ng ganitong luto. Tapos dumating ang aking asawa. Sabi ng anak ko, "Pabe, meron ulam." Sabi ng kanilang papa, "Hindi kayo may sardinas dyan. At itlog. Yung ulamin mo. Tama-tama naman, ito ang niluto ko nga. Sardinas at itlog." Muwis at kumain kasi namamasada. Sabi ng kanyang anak, "Itlog na naman, kagabi itlog na naman. Ang law kagabi na itlog, corn beef. Tapos ngayon itlog na naman, law kay sardinas." Sabi ng kanyang ama, "Kung ayaw niya kumain, di magutom kayo." Napilitan kumain ng kanyang anak. Kung ayaw nila kumain, di magutom nga naman. O, diba? May ulam naman, ayaw nila kumain. Di ba sila maggutom? Kung ayaw nila eh. Halo-halo ka ng kape. Lalo nga na wala akong trabaho. Nandito lang sa bahay. Bantay ng bahay. Baka buhatin. Ako ang guardian ng aming bahay. Guardian na katulong pa. Sarap ng bagay ng gawaing bahay. Diba? 3 in 1. Pasensya na't may aso na natahol. Ang gusto ng kanin ko, yung ulam ko, meron pa. Kasi pagkat yung ulam, matipid sa kanin. Matipid sa ulam. Puro sa kanin, matakaw. Pag mga ganitong ulam. Tapos may kape ka pa. Diba? Higop pa ito ng kape. Medyo malamig na. Tutunggain na lang natin.
Huwag ng parte-arte, huwag ng paso sa sosyal. Tonggain na ng diretso sa baso ay sa tasa. Ganito tayo mga Pilipino. Diba? Huwag ng parte-arte. Wala nang kanin, paingayin na lang plato. Sasari ko ang kanin kasi sa totoo lang ang daming nagugutom ngayon ng mga bata. Tapos tayo magsasayang. Bagyan nga natin itong makahit para matuka tapos sasayangin laang, diba? Kailangan simot ultimo momo. Sayang ang momo. Yung momo iyan, araw-araw kang nagtitira ng momo. Pag naipon mo yan, isang subuan na ng bata. Diba? Kailangan walang sayang. Kasi pinaghirapan mo, tapos aksayin mo lang, diba? Ayaw mo sandok Hindi natin lalagay sa malukong, diba? Abos ang kanin, abos ang ulam. Tapos, kape naman ang atin naubusin. Dapat mga nanay maging wise sa buhay. Pag lalo maraming anak, tulad ko, maraming anak ko, 4. Pinapag-aral. Talagang maging wise tayo sa buhay. Dapat tinutulungan natin ang ating mga asawa paano magtipid ng pag-budget. Kaya tayo naging ilaw ng tahanan dahil tayo ang taga-budget ng kinikita ng haligi ng tahanan. Totoo ang sinasabi ko. Kailangan tulungan. Tulungan. Ang asawa tagahanap ng pera, ang babaeng asawa ay taga-budget. Budgetin sa tamang budget, hindi yung budget na one day millionaire. Diyos ko po. Kailangan maging wise, kailangan maging practical. Kung hindi tayo practical, wala. Ang kita ng asawa, kulang lang sa isang lutuan. Kung halimbawa ang kita ng asawa ko ay 300, ang gastos namin ay 600 isang araw. Kasama na dun lahat-lahat. Tapos kita ng asawa ko ay 300 laang araw-araw. Sa pamamasahe ng tricycle. Paano nga namin babudgetin? Sa isang kilong bigas, 16 ang kilo ng bigas dito sa amin sa bukid diba? Kailangan tulungan. Kailangan practical. Bye!